Mga incumbent senator, congressman at dati nang humawak ng posisyon sa gobyerno. Yan po ang mga posibleng manguna sa senatorial race sakaling ngayon gagawin ang eleksyon base sa resulta ng survey ng Pulse Asia. Kilalanin sila sa report ni Tina Panganiban Perez. Sa susunod na taon pa ang eleksyon. Pero kung ngayon ito idaraos, sigurado raw na pasok na ang mga re-electionist na sina Senator Loren Legarda at Cheese Escudero. Sila kasi ang lumabas na rank 1 at 2 sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na ginawa mula nitong August 31 hanggang September 7. Nakakatuwa, nakakataba ng puso at lalo ako magiging inspirado na magtrabaho at manilbihan. Pasok din sa top 12 ang mga incumbent senator na sina Alan Peter Cayetano, Antonio Trillanes IV, Gringo Onasan at Coco Pimentel. Ilang incumbent congressmen gaya ni J.V. Ejercito, Sonny Angara at Juan Ponce Enrile Jr. At mga dating may pwesto sa gobyerno tulad nila dating Senador Mig Zubiri at dating Congresswoman Cynthia Villar. Malaking bagay ang name recall dahil yung mga tao natin, medyo mahirap ang mga buhay ng marami sa kanila. So, kailangan yung naririnig-rinig nila ng madalas sa balita, yun yung napapansin nila. Kadalasan nagsasagawa ang Pulse Asia ng survey isang beses kada quarter o isang beses kada 3 buwan. At ngayon, ginawa raw nila ang survey ng malapit sa paghahain ng Certificate of Candidacy. Kasi ito, ang hinahabol namin, yung filing ng candidacy ng mga tatakbo sa May 2013. Hinahabol namin na mabigyan sila ng impormasyon tungkol sa voter preference. Makikita nila kung saan sila malakas na lugar, saan yung mga lugar na yung mga tao doon ay sila ang pinipili. Makikita nila kung saan mahina. Paliwanag ni Tabunda, may mga pagkakataong may mga politiko o personalidad na ipinasasama ang kanilang pangalan sa survey. Minsan, meron din silang mga ipinapatanong. Pero hindi ito libre. May subscription fee kasi mahal ang survey. Pero malaki na titipid ng kandidato kung magsusubscribe siya kaysa kung magtakbo siya ng sariling survey niya. Kasi pag nagtakbo siya ng sariling survey niya, minimum of times 15 ang gagastahin niya. Times 15? Umabot po ba ng millions? Millions talaga ang survey, ang nationwide survey. Ang tanong ngayon, hindi kaya kinokondisyon ng mga ganitong survey ang isipan ng mga botante para kung sino ang lumabas na mataas sa survey, sila rin ang iboboto sa araw ng eleksyon? Hindi mo masasabi na nako-condition. Kami lang ang sumusunod eh. Ang naturang survey ay hindi raw kinomisyon ni Numan, kundi bahagi lang ng kanilang quarterly na ulat sa bayan. May margin of error itong 3%. Tina Panganiban Perez, GMA News.